Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po mga kauntahan. Sumasa inyo na naman po ang People's Court at happy 3rd anniversary po sa ating lahat. Yes, 3 taon na po ang People's Court. How time flies. Matagal na din pala tayo magkakasama sa pagtalakay ng batas at mga isyu ng bayan. Sana ito magal pa ng marami pang taon. At syempre, ito pa rin po inyong abogadong si Attorney Al Jumrani at hindi pwedeng mawala ang laging fresh, kasing fresh 3 years ago na si Judge G. Oyeco Nolasco. Hi Judge and happy People's Court anniversary. Hi Attorney Al and happy People's Court anniversary rin sa iyo at sa ating mga kahuntahan. 3 taon na po tayo magkakasama dito sa telebisyon at pati na rin po sa Facebook at YouTube. And taus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, aming mga kahuntahan, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa show at sa ating mga interaksyon sa ating mga social media accounts for the past 3 years at lalo na nga in the future pa yan. Yes. No? At tulad po ng sinabi ni Atty. Al, hangad namin na magsasama pa tayo ng marami pang taon. Sisikapin po namin na laging makapaghatid sa inyo ng mga mahahalagang impormasyong legal. That's right, Judge Jing. At dahil hindi po 2-person show ang People's Court, magpapasalamat tayo sa mga taong nasa likod ng 3 taon ng People's Court. Dahil sa kanila, wala ang People's Court. Unang-una, Judge Jing, magpapasalamat tayo sa One Media Network sa pagkakataon at sa platform na ito. Tama. Pangalawa, sa management ng One Media Network na pinangungunahan ni President and CEO Mr. Philip Chen, General Manager Ma'am Lorlyn Garcia Velarde, and Station Manager and Executive Producer Sir Butch Serrano, na siya ring nakaisip at nag-conceptualize ng People's Court. Nagpapasalamat din tayo sa ating magaling at masipag na production team na binubuo ni na Faith Villanueva, Josh Tanarte, Edgar Nono, Willie Datul, Antonio Amosco, at ang aming makeup artist par excellence na nagpapaganda sa amin ni Judge G. Ay, siya lang pala ang maganda. Na walang iba kundi si Miss Rose Ladia. Ayan, thank you po and happy 3rd anniversary sa ating lahat. Ayan, oo nga, thank you po sa inyong lahat. No? Hindi lang po yung mga current members ng ating production team, pati pa rin yung mga nakasama rin natin in the past. At pati na rin nga yung mga sumasab din kahit doon sa hair and makeup natin. Katulad nga ni Nawazi, ni Navio, at saka si Nel previous to that. Tapos naalala ko rin, nakasama natin sina Jason, si Sketch, at saka si Viel, of course, hindi natin pwede makalimutan. At saka si Berto. Siya yung unang-unang natin technical director yun. Yes, so, tama. Si Berto Barrioso. Yun talaga yung natandaan Kasi yan sa TikTok account. So maraming salamat po sa inyong lahat, no? At sa inyo rin po mga kauntahan dahil sa pagsasama natin sa humigit kumulang na 120 episodes. And of course, alam niyo naman po mga kauntahan na bawat episode ay pinaghirapan talaga namin isulat, i-edit at ihatid sa inyo mga kahuntahan. Now, speaking of episodes, ano ba yan? 3rd anniversary na, nabubulol na. Magbalik tanaw tayo, Attorney Al. Let's go down memory lane. Ay, nako, gusto ko yan. Of all the 120 plus episodes natin, so far, ano bang pinaka-favorite mo talaga? Lahat, syempre. Pero marami rin akong may marami rin mga tumatak, no? Hindi lang dahil sa interesting topics, kundi dahil din sa mga special guests. Siguro, pinaka-favorite ko ay yung mga episodes natin kasama ang mga bar exam passers. Oo, tama. Nakatatlong episodes din tayo on new lawyers. Una dyan yung episode 25, Best Bar Ever Lawyers, na mga pumasa sa 2020-2021 bar. At sumunod doon ay yung episode 75, ang Kagiwaw Lawyers, mga pumasa sa 2022 bar. At ang episode 98,
the Hernanduit Lawyers, mga pumasa sa 2023 bar. Bilang isang law professor, nakaka-proud na makita at makasalamuha ang mga bagong henerasyon ng abogado. At kada taon yan, no, dito sa People's Court, nakakasama natin sila. Puno ng pag-asa at optimismo ang mga episodes na yon. Maliban sa nakakabata din, kasi full of youth and parang energy. ikaw ngayon. Yes, bumata ako ng 1 year. Hindi, 1 year, 6 months lang. 6 months lang. Okay. Ay, ikaw hindi ka tumatanda, Judge. No? Mukha pa lang din ako mukha 51. Ka pa rin 51. Ayun, so again, nakakabata yung episode na yun kasi di ba, full of youth and energy. Yes, and idealism. Correct, and idealism. Kaya excited na ako for this early 2025. No, siguro sa January para sa Marvelous Lawyers, na pumasa nitong 2024 bar. In fact, may reserved slot na tayo para kay Barry, Judge Jing, di ba? Hindi lang anghel ka, yes. So how about you? Ano naman ang mga tumatak sa inyo na past episode or past episodes natin? Well, sa akin, gaya na sinabi mo, lahat talaga na episodes natin, di ba, parang close to my heart. Pero siguro, syempre, unang-una, ang pinaka-memorable sa akin, yung unang episode natin. Kasi sabi nga, the first time, you don't forget your first time. So yung first time natin dito, with Dean Sol Mawis, yun talaga, na parang, syempre, kabadong-kabado tayo, harap tayo, sa camera, on-cam, tapos pati yung makeup ko noon, DIY, di ba ako marunong mag-makeup noon. So, yung mga ganun, di ba? Kaya yun talaga yung memorable talaga. And of course, aside from that, ay yung mga episodes na naman natin, yung mga couples editions natin. Kasi, gusto ko yung mga family law topics eh. So, kasama dyan yung episode natin, yung tungkol sa taksil, ang asawang salawahan, di ba? Kung saan nakasama natin ang mag-asawang sina Judge Elisa Sarmiento Flores at ang kanyang butihing esposo na si Judge Ricky Flores naman. Si Judge Lisa po ay talagang close friend ko at itong mag-asawang to. Si Judge Ricky nga hindi yan nag-guest ever Pero dahil nga hindi makatanggi kay Judge Lisa, yun, di ba, yung first ever couples edition natin, yung taksilang asawang salawahan. And then, yung episode... May isa pa tayong couples edition nun Meron pa, yun yung Valentine's, natin nun Yung back-to-back natin yan, yung kina Judge Ricky Moldes naman at saka kay Judge Irie Moldes naman na episode. Yung tungkol naman yung sa suportahan mo ako, yun naman yung episode 61 natin, di ba? So yun, mga sa akin yan. Dahil nakakatuwa, nakaka-inspire yung mga episodes na couples nga sila, dahil parang he said, she said yan, di ba? Kahit may mga issue na hindi sila magkasundo, pero malinaw mula sa ating mga special guests na in marriage, the key to success ay ang respeto at pagkakaunawaan. Agree to disagree, ika nga. Respect each other's opinions and space. At yun na nga, hindi lang batas, kundi pati din life lessons sa tututunan. Dahil, yun nga, dito sa ating show at through those episodes. At magkakaroon pa po tayo mga kahuntahan in the future na mga couples editions natin, ng mga episodes natin. At meron na rin tayo mga naka-line up po na guests about, regarding that. May mga may invite din ako last week sa Aruga. Okay. Nag-guest na natin siya dito. Parang kilala ko na yan. Kasi na-meet ko yung misis niya doon. Yes, na-meet ko rin. At in-invite ko rin. Kaya okay na sila. Okay na sila. True judge. Kasi una-una, tandaan natin, hindi lang naman batas kasi ang napag-uusapan or ang inihahain namin sa inyo, kundi mga tao din, may mga personal experiences din ang mga guests natin na talagang mapupulutan talaga natin ng aral. Yes. Kaya every time na may show at guest tayo, we learn something new about the law and then some. Kahit yung hindi nga related sa batas. I remember Judge Jing nag-share sa atin tungkol sa benefits ng essential oils. Si Judge Rowena Nievestan sa episode 12, Replevin. Tagal-tagal na nun. At tungkol naman sa kape at ang mga business opportunity sa pagkakape na shinare naman ni Attorney Janice Ramos Almeda sa episode 31, Entrepreneurial Law. Tama, diba? Pero grabe, naalala mo pa talaga yung mga yun, ha? Correct. Now, kayo mga kahuntahan, ano ba yung mga memorable episodes para sa inyo? At ano mga naalala nyo sa mga yun? Let us know po in the comment section, ha?
Now, para po sa hindi nakasubaybay since 2021, all the episodes of GNN People's Court are available naman po on our accounts sa Facebook at YouTube. Mula po sa episode 1 up to the most recent one, no? Just search and click on the episode that you want to watch. Matututo po kayo sa batas at matutuwa sa aming mga episodes. At sana rin po, lahat ay naka-like and follow na sa Facebook page natin at nakasubscribe na sa YouTube channel ng People's Court at naka-on na po dapat ang alarm para ma-update po kayo agad kada ma-upload po ang latest episode ng People's Court. Yes, at syempre, bukod sa panonood, please feel free to share and forward our episodes sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo na sa palagay nyo ay makikinaba sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees at miyembro ng lupon sa barangay among others. And mga kauntahan, mas mainam po na abangan nyo at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV. Well, most of the time tuwing Sabado yan, ng alas 7 ng gabi sa One Media Network. Yun na po yung bagong pangalan ng GNN. At may replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots kung hindi nyo po naabutan ang premiere airing nito. At mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, Destiny Cable, at sa iba-iba pa pong cable provider sa iba't ibang probinsya. Pati na rin po sa UHF Channel 47. At kung wala pa po kayong cable o di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil walang One Media Network sa current cable provider nyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network like People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember po, and Attorney Al, yes. Okay? Knowledge is power and sharing is caring. Yan. Again, maraming salamat po sa inyong lahat mga kauntahan sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta po sa aming show dito sa People's Court. Thanks in advance. And special thanks din sa mga nag-share ng ating episode. Sorry po, bigla ako na-block ko doon. Nag-emotional tayo doon. Kasi nga third anniversary episode natin. Kaya parang nakaka-overwhelm din po yung pakiramdam. No? Na parang nakailan na tayo? Pang 122. Ayan. Diba? At sana, pati rin yung mga future episodes, i-share nyo pa rin. No? Yeah. So, here's to the next 3 years and more. Yun. Dapat ang emphasis doon. And more. Hindi lang 3 years pa. Yan. Correct. So, again, maraming salamat po mga kahuntahan and happy 3rd anniversary po sa ating lahat. And with that, it's time na, Attorney Al, for our special shoutouts to some of our kahuntahans. Actually, mga kahuntahan, kanina po nag-usap kami ni Attorney Al. Kasi nga, since it's our 3rd anniversary, dapat na ba tayo mag-reformat? Kasi meron po mga ilan na nanonood sa atin. Siguro hindi natin mga regular viewers na nagsasabi na parang yung main discussion daw nasa huli lang. Perhaps hindi po familiar dun sa format ng ating show. Pero hindi po natin pwedeng mawala, mag-reformat man po tayo, hindi po pwedeng mawala ang special shoutouts natin sa atin pong mga loyalist na mga kahuntahan. So this show is for you. Now, yung mga ilan po na pasundot-sundot ang panunood, maraming salamat for that. Pero ito po ay talagang para po sa ating mga regular na mga kahuntahan na talagang nag-reach out sa amin para bumate, ini-inspire kami. At hindi po mawawala ang mga special shoutouts natin para sa mga kauntahan natin yan. Yes. So, sino ang unahin natin doon? Ang uunahin natin ay isang kauntahan natin from ako YouTube. ba yun? Ikaw? Ikaw. Ako pala. Ikaw yan. Sige. Oo. Ang ating pong isa shoutout ay si at Bebot Miano 8451 na nagpasalamat sa atin sa pagsagot sa tanong niyan sa episode 121, tanong nyo, sagot namin part 5. Napaka-active niya, di ba? Tapos pati yung tanong natin, sinagot niya. Sabi niya ang pangalan ng grupo. Yes. Na pareho tayo na blanco rin at that time. Na hinahanap natin na yung Black Eyed Peas. Alala ko yun after na rin. Yes. Kaya di ba parang kasi
kilala natin yung members, pero yung grupo talaga At hindi. that particular moment, diba? na-blanko tayo dun sa pangalan ng group. Tapos ako ngayon, naalala ko na yun. Yeah. Yun po mga kauntaan yung episode na hinuhulaan natin yung grupo ni Apple the App. Kaya yun, pasensya na po talaga na-blanko kami ni Attorney Al. Pero maraming salamat po talaga at Bebot Miano 8451. Not only for answering that question and reminding us about the group, but also for supporting us. At talagang pinapakita mo po sa amin yung pagmamahal mo sa amin, di ba? So, maraming salamat for that. Thank you ulit at Bebot Miano. Yes. 8451. Yes. Ayan. So, ang susunod naman nating babatiin ay ang kauntahan naman natin sa FB na ito pa, no? Masyado tong loyalist sa atin. Si Sir John Bautista na nag-comment din sa episode 121 ng Gandang Gabi, Judge Jing at Attorney Al. Ngayon lang ako nakanood ng full show sa episode na to, Ma'am Jing. Kapulutan po talaga na aral ang topic na to between the rights ng parents at anak. Diba? Diba? So, relevant din talaga. One way or another. Ayan. So, maraming salamat sa panonood, Sir John. Manood po kayo lagi, ha? Marami pa po kayo matututunan sa People's Court. Maraming salamat po talaga ulit at Bebot Miano 8451 at pati na rin po kay Sir John Bautista. Now, sa iba pa po natin mga kahuntahan, lalo na nga po yung ating mga regular at mga faithful at avid followers at mga kahuntahan, please feel free to send us your comments and messages. Keep them coming po. Dahil talaga po nakaka-inspire. Huwag po kayo mahihiya magpadala ng mga positive comments. Talaga yun po yung bumubuhay sa amin eh. Nakaka-inspire sa amin, nakakawala ng pagod. At abangan nyo po ang shoutout namin para po sa inyo sa isang future episode po ng People's Court, no? Yun po yung ating promise po sa inyo. Yeah. And with that, mag-personal shoutout naman tayo. Dahil anniversary natin, Judge Jing, ang shoutout ko ay para sa dalawa sa mga super obsessed fans natin. Tama ka doon. I agree with that. Oo, grabe. Sobrang loyal. Dahil sobrang loyal, sobrang obsessed sila sa show, bumili sila ng GSAT satellite. Halos sabay or bago pa, nauna mo na yung episode 1 natin. Tapos saka sila naghanap ng GSAT. Sa noona nga, bibilhin na lang daw nila yung GSAT ng kapitbahay. Sabi ko, hindi. Pag kinuha mo yung GSAT nila, wala na sila mapapanood. Bumili na lang kayo ng sarili nyo. Ayun. Kaya, lagi taga sila nakatutok since day one. Tama. At dahil nga nakatutok sila, alam nila kung replay or hindi ka lang nagpalit ng damit, Judge Jing. Pero hindi pa. Never ka umulit ng damit. Ayan. Kaya si Mami ayun na, yung isang shoutout mo. Naku na, na-spoil ko na. Big hello to my parents, kay Mami Fatima at kay Papang Marjok dyan sa Zamboanga City. Ayan. Happy anniversary din sa inyo as fans ng show. Tama. Ayan. Miss you both. Take care always. Ayan. Hope to see you soon. So how about you, Judge Jing? Sino babatiin mo today? Ayun nga. For my personal shoutout naman ngayong 3rd anniversary. Of course, babatiin ko din si Mami Fatima at si Papang. Kasi nga, lagi from day 1, talagang grabe po. Maraming salamat po sa suporta. At yun na nga po, very active kasi si Mami at saka si Papang. Dahil yun na nga, pagka nanood sila, tapos nakita nilang replay, na yun nga, parang noong unang, ni Mami, yung damit ko kasi hindi na ako umuulit, diba? Pero yun na nga. Pero up to now, pagka nakita nilang replay, mini-message ka niya agad. So we are also notified na hindi pala naipalabas yung current episode. So maraming salamat po for that. And since yun na nga, binati mo sina Mami at Papang, ako naman, babatiin ko rin yung mga avid followers din naman from our side. So ito yung mga anak ko, yung family, diba? Si Kuya B at si Bunso G, no? And actually, ito yung nakakatawa si Barry kasi nga pati sa office ngayon dahil meron kaming TV na doon na parang sa kada bagong episode ng People's Court na yun na, inaano niya talaga na naka-ano siya doon para mapanood ng lahat. At siya rin actually nag-suggest na gawa na raw natin ng podcast ang People's Court. Parang yung ine-explore paano siya para maging podcast. And of course, dahil nga si Mami Fatima at Papang binati natin, babatiin ko rin ang parents ko, sina Papa ko at Mamu, at pati na rin ang father-in-law ko na si Da. Pagaling
po kayo kasi medyo nagkaroon ng accident si Daddy last week. At parang second father ko na si Ninong to at si Tita Bets. Yun din, mga ano rin yan, regular na nanonood din. Sila ba yung nasa Amerika ba yun? Canada? Hindi, nasa Caloocan sila. And of course, mga, yes, ayun din, babati, isasama ko na rin, buti napaalala mo. Yung mga titas ko naman na nasa abroad, na kayo nasa abroad, ay nanonood sa atin. No? So, si Tita Tessie nasa US, talagang every episode yan nanonood. At si Tita Telly rin sa Canada naman, na yun din, every episode. Tapos sinishare niya pa. Pag pinost ko yan sa Facebook, sinishare niya talaga. Pati yung pinsan ko na si Edwin na nasa Canada din, ganun din. Very consistent sa pag-share. So maraming salamat po sa inyo. Ayun. So maraming salamat and hello sa lahat na mabinati ni Judge Jing. And nasan ako? Okay, so with that, it's time to reveal our topic for today. So pag-uusapan po natin mga kauntahan ay ang mga law student practitioners. Kaya ang pamagat na ating show ay Law Students in Action. Diba? Yes, mga kauntahan. Pag-uusapan po natin ang mga law students na otorisadong mag-engage in the limited legal practice sa ilalim po ng supervision ng isang licensed lawyer. Ito po ay parte ng Clinical Legal Education Program or CLEP na naglalayon po na bigyan ng practical experience at professional value sa mga law students. And through this, nagkakaroon tayo ng parang lumalawig pa yung access to justice. Kaya yon, para mas magkaroon pa tayo ng ng tulong sa mga nangangailangan. Yun pala yun, Judge G. Akala ko dahil law students in action ang topic natin, ang pag-uusapan natin ay mga law students na action star. Ganon. Talaga lang. Law students in action. Mga action stars na law students. Joke lang po. That's right, mga kauntahan. Pag-uusapan natin ay yung mga law students po na engaged na in limited law practice. Tama. Abangan po yan sa second and third segment kung saan may makakasama tayo na isang supervising lawyer na ating mga law student practitioners. At director ng Office of director ng Law din Clinic. Law Clinic. Yan. Pero bago yan, abangan nyo po muna ang dalawang tanong na sasagutin natin mamaya sa second segment. Kaya nga po, mga kahuntahan, wag po kayong mawawala, wag kayong aalis. Parang si Aiza Sigera dati, wag kang aalis, babalik kami. Ganon. Wag po kayo aalis, magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the People's Court at welcome sa Legally Speaking segment natin. It's me again, Attorney Al Jumrani, kasama ang nag-iisang napaka-blooming na si Judge G. Uyenko Nolasco. Hi, Oli Judge. Thank you sa iyo, Attorney Al, at hello sa iyo at sa ating mga kahuntahan. Ako po ulit si Jing Uyenko Nolasco, isa pong dating hukom. Welcome po sa Legally Speaking segment natin kung saan may sasagutin tayong dalawang tanong mula sa inyo. At yun nga po, isa pa rin to na hindi natin po talaga pwede tanggalin. So siguro natin, we just maintain the format kasi ito naman talaga yung natin sa ating mga kahuntahan. Part of the show po talaga ang pagsagot sa mga tanong na ipinapadala sa atin. So, makikita naman, hindi po sa we just want to explain dun po sa mga first time pa lang manonood, ang format po ng show, first segment, meron na rin yung legal discussion dahil we go back to the previous episode. Napaliwanag na rin naman natin to before. Second segment po ay yung mga tanong na galing po sa ating mga, lalo na yung mga regular viewers sa atin, nagpapadala ng tanong. Pumipili po kami ng mga tanong na sasagutin namin. So usually po yan 2 per episode. Tapos nagbibigay po kami ng overview tungkol po sa featured topic for today or for the day. And then yung third episode po, doon po talaga yung main discussion. Yes, correct. So yun po yung format ng ating show. Hindi po ito parang ibang talk shows na
Simula pa lang. Oo, simula pa lang ganun. Ito po, yun po yung correct. uniqueness. So why would we change our unique? Yes, ano, correct. Sabi nga nila, you are beautiful. Kaya wala ka na dapat baguhin. Ewan ko ano kaya connect doon. You are beautiful. Okay. Bye. Sino? Christina Aguilera. Oh, yan. Okay. So anyway. So, simulan na natin ang ating mga tanong, Attorney Al. So simulan na natin ang pagsagot sa mga tanong na pinadala sa atin. Okay. At dahil ako ang nauna last time, sa tanong mo, sagot ko. Sa tanong nyo, sagot na ako ang nauna. Ako, oo. Maniwala ka sa akin, ako nauna. So, ikaw na mauna ngayon, ha? At ang unang tanong natin ay mula sa kauntahan natin sa FB na si Ma'am Esther. Ang tanong niya ay, Attorney, tama po ba na buwan-buwan kami sisingilin ng President ng mga magsasaka na buwan ng buwis sa tubig na ginagamit namin? Meron po kaming maliit na pool, hindi po kami rekta na nakakasawsaw sa kanilang linya. Meron din po kaming mga kapitbahay na merong manukan at babuyan na sinisingil din ng buwan ng buwis. Dati po 500 kami buwan-buwan na sinisingil. Ngayon po gusto ng Presidente ng mga magsasaka na gawin ng 1,000 buwan-buwan. Gusto ko lang pong malaman kung tama po ba na buwan-buwan kami magbabayad. Kami po'y mahigit 1 taon nang nagbabayad ng buwis na 500 monthly. Judge Jing, gusto mo mag-provide na lang ng tubig sa kaya para hindi na sila magbayad? Kaya ani ko nga doon, dapat ikaw sumagot doon, nakalagay attorney. Diba? Pala. Attorney pero hindi sa'yo na yan. Kaya mo yan. Okay. Thank you, Attorney Al, for reading Ma'am Esther's question. No? Now, base po sa inyong tanong, kayo po ay napapabilang sa isang communal irrigation scheme. Ito pa isang pribadong irrigation scheme na itinatayo ng mga asosasyon or kooperatiba. Now, pagdating po sa mga buwis at fees, usually po naaayon yan sa kasunduan ng mga miyembro matapos ang masinsinang konsultasyon. Pero kung may mga hindi po pagkakasundo, pwede po kayong dumulog sa pamahalaan para ayusin ang hindi pagkakasundo. Maaari po kayong lumapit sa National Irrigation Administration o NIA, Department of Agriculture or DA, at sa inyong local government unit o LGU. Ang mga ito po ay sumusuporta at tumutulong sa development at management ng mga private irrigation systems. No? Meron din po silang mga funding, technical support at policy guidance para po sa ganyan. Correct. Hindi parang unilateral na lang impost. Kasi feeling ko, dahil siguro private, sila nag-usap, feeling niya, hindi lang siguro, pwede nang mag-impose ang basta-basta. Yan ang mahirap eh. Kaya dapat siguro mag-coordinate sila, lalo na sa NIA. Kasi yan talaga trabaho ng NIA, which is mag-provide. In fact, siguro i-appreciate pa ng NIA na meron silang initiative. Sa halip na umasa na lang maghintay na ang NIA ang mag-install nitong patubig. So parang kailangan ng support from the NIA. Paalam nyo po. Paalam nyo po, maayos siya. Kasi ultimately, ang resulta kasi niyan is production. So pagka maganda ang patubig, may production. So tayo po lahat makikinabang. Okay, so anyway, thank you very much Judge Jing sa sagot nyo sa tanong ni Ma'am Esther. At sa yung additional feedback. Sa akin additional feedback para may masabi lang. Okay. Hope nasagot namin ang inyong tanong at concern, Ma'am Esther. At sana maayos talaga ang issue ninyo sa asosasyon at sa inyo. Kasi considering na magkakapitbahay kayo lang doon, no? Ayan. So, kailangan magtulungan na lang po tayo. Ayan. So Judge Jing, what's the second question at kanino galing ito? Okay. Ito na ang tanong sa'yo. No? Galing naman ito sa kahuntahan natin sa Facebook na nag-PM naman sa atin. Itatago na lang natin siya sa alias na Sab. Okay? Hindi ba ito yung artista? Di ba merong Sab na artista? Kaya anak ba ito niya? Submarine. Si Sab Magalon. Ayun. Anak ni Francis. Pero mali mo naman si Sabrina Carpenter ito. Ito na yung question. Question po, nag-file ako ng complaint for small claims at may kasunduan kami na magbayad siya ng monthly starting February 2024 until mabayaran lahat yung utang niya. Pero till now, wala po siyang nabayaran. Salamat po.
Yun ang ano niya. Attorney Al, anong masasabi mo tungkol dyan? So, thank you, Judge J, for reading Sabrina Carpenter's question. For reading Sab's question. Okay, so, ma'am, sir, Bakit ma'am, sir? Kasi hindi ko alam Sab, kasi pwedeng Sabrina, lalaking Sab. Sabroso. Sabroso. Uy, sabroso in Chabacano is masarap. Sabroso. Oo, sabroso. Pwede rin sabando, sabado. Oo, so lalaki. Kaya ma'am, sir. Ayan. Okay. At saka syempre, di ba, we cannot choose the gender for a person. Parang, ngayon nga, habang nagtatay na ma'am, sir, parang isip ko, ano ba kaya yung mga mas gender neutral pa? Correct. Na parang show of respect instead of ma'am, sir, di ba? Yeah. Ganon. Your honor. Your honor. Okay. Your Highness. I suppose may final judgment na kayo as early as February 2024 kasi sabi kasi dapat magbabayad na raw to small claims pa. Yeah. So since hindi natupad ang pangako na magbayad, mag-file po kayo ng motion for execution or motion sa pagpapatupad ng desisyon doon sa small claims court kung saan kayo nag-file ng kaso. Magtanong po kayo sa court staff tukol dito kasi meron pong form ito, yung form number 12-SCC. In fact, nakita ko siya, hindi nga kailangan pirmahan niyo ng abogado yung claimant mismo ang pipirma. Yes. At mag-fill out ng details. So, pag na-approve po yung motion nyo for execution, ay mag-i-issue na ng writ of execution ang korte at ang sheriff na ang dadalaw dun sa may utang sa inyo. Para i-execute at i-enforce po yung judgment. Yun, tama. Yan. So, thank you very much, Attorney Al, for your answer to Sab's question. And Sab at mga kauntahan, for more information po on small claims, meron na po tayong episode dyan, ang episode 27 with Judge Clemente. Isa yan sa pinakasikat nating episode. Correct. And for more information naman po on execution, meron din po tayong episode na dyan, ang episode 84 naman po, nakasama natin si Judge Janice Odarbe. At this point, maraming salamat po ulit sa ating mga question senders na sina Ma'am Esther at si Sab. At sa iba po natin mga kahuntahan na gustong magtanong po sa amin, please feel free to send us po your questions either by posting them as comments in any of our episodes on our Facebook page or on our YouTube channel. Or they can PM us. Or pwede po kayo mag-DM sa amin. Direct PM, message DM. Pareho lang yun. Direct or private message. Sa Messenger, at pwede rin po sa TikTok. Ay, dumadami ng followers sa atin. Talaga ba? O kailangan natin sumayaw. para mas maraming, para mas maging viral tayo. Sige. Pero hindi, syempre we're here for legal information, hindi para sa pagsayaw. Habang sumasayaw, pwede lang tayo mga questions. Yes, Okay. So, paalala lang po ulit mga kauntahan na kapag may actual na kaso na kayo or nagbabadya maging kaso, please consult a lawyer na po, private man yan o public, para sigurado maprotektahan ang inyong mga karapatan at mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpapadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. And finally po, reminder lang din po mga kauntahan, ang pag-discuss po namin na inyong mga tanong ay for legal information purposes lamang po, para dagdag kaalaman po sa inyo mga kauntahan. Tanging legal information lang po kasi ang pwede namin ibigay at itulong po sa inyo, hindi po legal advice, hindi rin po legal assistance at lalong hindi po financial assistance. At ito pa po, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga hosts ng People's Court at ng mga kahuntahan po natin nagtatanong po sa amin. And with that, Judge Jing, let's discuss our topic for today's episode nating pinamagatang Law Students in Action. Hindi Action Star. Hindi Action Star. Tulad na sinabi natin kanina, sila ang mga law student practitioners. Ang Rule 138A ng Revised Rules of Court, ito yung tinatawag na Revised Law Student Practice Rule. Yes. Diba? Ito ay nagmamandato sa mga law students na mag-engage in legal practice or in the practice of law. Pero limited lang ha. Under this rule, certified law student practitioners can perform various legal tasks tulad ng interviewing prospective clients, giving legal advice, drafting and submitting pleadings and documents, at appearing in court and before quasi-judicial bodies, at assisting in mediation and alternative dispute resolution. Sa pamamagitan ng clinical legal education program, nabibigyan ang mga law students ng hands-on experience at inihahanda sila para sa kanilang future legal practice.
Samantala, mga usual clients naman na hinahawakan na ating mga law student practitioners ay ang mga individuals at grupo na may hindi po ganun kadali, no? Kumbaga, who may not have an easy access to legal services dahil po sa mga financial constraints halimbawa, o kaya naman po yung mga iba pang dahilan, other barriers, ika nga, tulad na nga lang po yung mga wala talagang financial means, yung indigent or indigent, no? Marginalized communities po at pati na rin po yung mga biktima ng human rights violations. Ang Clinical Legal Education Program po ay naglalayon na magbigay ng much-needed legal services to these clients while at the same time ay magbigay sa ating mga law students ng practical experience at sense of social responsibility. I-share ko na lang din at this point, Attorney Al, na actually, before the revised law student practice rule, kasi meron na tayong law student practice rule before. Correct. At ang UP, meron na i-share ko rin sana yan. Kasi nag-appear sila sa akin dati nung hearing officer ako sa GSIS. Ayan, oo. Kasi nga, syempre, yung claimant, parang kliyente nila. So, maganda, bilib ako. Sabi ko, may mga magagaling na mga law students pa lang. Yes. So, tsaka nandun kasi idealism. Like kami dati, ang hawak namin. Partner kasi kami ni husband ko dun dun sa, dahil body system yun So, ang nabigay sa aming kaso, isang labor case, illegal dismissal, tapos may murder case for the private prosecution kami. So, yun, naipalano namin yung murder case. Hindi ba hindi kayo natakot doon na parang estudyante pa lang kami? Meron naman supervising lawyer. Pero, yun nga. Tapos, ang kaganda na isa yan sa mga bragging rights namin mag-asawa. Parang sabi ko nga, yan, kahit pa paano kahit di tayo honor student nung sa law school, meron pa rin tayong special award. Kasi nanalo kami ng outstanding law interns for that school year. At ang kagandahan doon, couples edition, kasi pareho kaming na-awardan. Diba? Pero yung OLA ninyo doon, sa UP, ano yan, mga fourth year students lang? Fourth year. Okay. Kasi yun ang program noon fourth year, isang buong taon na, yun nga, humahawak talaga na actual cases. Tapos, parang, hindi ko lang sure, parang first time nila na nag-award ng couple. Pero kasi most outstanding law intern, yun yung talagang number 1. Tapos dun sa outstanding law interns, kaming dalawa. Wow. Diba? Kaya, talagang estudyante ka pa lang, you were destined to be great. Parang ikaw din. Parang lang tayo. Sige, nagbubulhara naman po kami. Kaya kaibigan talaga. Ay, parang extremes po kami. Nagbubulahan o kaya nag-aasara, nag-ookrayan. Ganun lang po yan. Okay. So, maganda maintindihan pa natin itong clip, no? Particularly yung mga challenges at saka yung mga rewards din ng pag-engage in legal aid at lalo sa pagtulong sa mga law student practitioners. Kaya siguro dapat ipakilala na natin ating special guest, Judge Jing. I agree, Attorney Al, and I'm very happy and proud to have him with us today dahil dati ko siyang estudyante at hindi lang basta estudyante, siya ay, kumbaga, pinagmamalaki. Isa sa mga pinagmamalaki ko estudyante. Kaya ako na ang mag-introduce sa kanya, no? Our special guest has been teaching in college since 2013. He graduated with a degree in BA Mass Communication, major in broadcast from Central Escolar University in 2011. In 2016, he completed his Master of Arts in Applied Linguistics, major in English from the same university. Oh, wow. Diba? Hindi tayo pwede magkamali sa grammar niyan. Kaya very careful ka dyan. Very mindful. Like, very, ano ba isa? Very mindful, very cutesy. Ano pa isa? Ano isa? Mga kauta, pakikumpleto nga. Mindful, cutesy, and very demure. Ayun. Okay. Mindful, yan. Likewise, he finished his Juris Doctor degree from the CEU School of Law and Jurisprudence in 2020. Eto pa, he's currently writing a dissertation in his Doctor of Education degree. Wow, my God. Grabe talaga. As assistant professor, he handles English, literature, mass communication, and law subjects in CEU and University of Makati. Oh my gosh. Parang wala siyang kapaguran talaga. At eto pa, wait, there's more. Concurrently, he is the director. At ito talaga ako proud na proud. Director siya ng CEU School of Law and Jurisprudence, Office of the Legal Aid, or yung CEU SLJ OLA, where he is also a law lecturer. Tapos, before all of these, naging connected, media personality na siya talaga even before. Kasi former TV and online producer siya sa GMA Network Incorporated. Wow, galing. Diba? So mga kahuntahan, it's truly our honor and ako personally, I'm so proud
to have with us today and to welcome today to the People's Court stage no other than Attorney Edward Edu Emery Parib. Yay! Ako, Judge. Hello. Attorney Edu. Hello. Yes. Naku po. Yeah. Welcome to People's Court, Attorney Edu. Thank you very much for accepting our invitation. Mukhang sobrang busy ka, no? Yes. Doon sa lahat ng binanggit namin, no? Nag-aaral ka pa Fresh rin. na fresh. Oh, yeah. Correct. Sana all. Thank you po. Oo. Saan ba nakakabili ng placenta ngayon? Saan nga ba? Ayun po, thank you for inviting me po. Kasi hindi ko po mahindian si Judge Jing. Actually, ilang beses na po kaming nag-haggle ng time para rito. So, maraming salamat po. And, congratulations po on your third anniversary. Thank you. Diba? And actually hindi pa po ako abogado. Yes. Nanonood na ako ng People's Court kasi nga sinasabi sa amin ni Judge G manood. So yun, congratulations now. I'm a lawyer. I'm here, no? Yes, Guest na rin. At Yes. saka, yun nga, he'll be talking about a meaningful program and Yes. project na talagang mas makakatulong pa ang mga sa mga nangangailangan kaya nakakatuwa. Feeling ko talaga today, makukumbinsi ako na ni Attorney Edu magsusupervising lawyer. Correct. Oo. Dapat. Yes. Bibigyan kita ng tasks. Attorney Al. Sige, check ko calendar ko, ha? Last na lang, sabi kasi meron raw tayo medyo overtime na, no? Pero, share ko lang, kaya ako na-introduce sa TikTok dahil kay Attorney Edu. Isa yan sa aming mga experience. Yung kanya nag-viral na TikTok video about yun sa practice court. Pero ang ironic doon, hindi siya yung kumuha nun. Yung isang kaklase Pero nandun kayo sa video. Yes, kasi Okay. yung scene na siya yung lawyer, tapos kasi nagsusurprise ako dyan eh. So, I acted then. Surprise sila na ako yung opposing counsel niya. Tapos, ang pinakita ko doon is that yung yung nagpa-practice na dating professor na nambubuli na dati sa judge. Kaya ikaw yun. Sumisilip ako sa notes niya. Tapos reaction napaka-genuine. Di ba? Parang, ano sabi, Judge? Sabi, Judge, please. Kasi hindi mo alam na gagawin niya yun. So talagang off-script yun. Talagang walang script kasi sa practice court. Doon mo kasi matetest yun eh. Anong gagawin mo pagka ginanong ka? Nakaano naman, in fairness kay Edu, talagang kaya-kaya. Kaya. Yes, Estudyante okay. pala, kaya niya humarap kahit kanino. Yes. So kahit sa'yo. Okay, tama ka doon. Now, eto na yun natin. Meron kaming tanong kasi sa'yo, no? Ay, nako po. Ito na, personal question. Masatakot siya doon eh. Ito naman, dahil malapit ng Pasko. Ayan na. Ano yung most memorable mong Christmas celebration? Most memorable Christmas celebration. Bukod sa family po, siguro yung I was on duty. Nung nasa GMA 7 po ako. Okay. Usually nagdo-duty po ako sa mga hospitals. Ayan. So nandoon kami, mga nagpuputukan, nag-aanuhan, So may mga mga newsworthy events. Kasi po kami, nagro-roving po kami ayan, sa mga hospitals. Siguro hinahanap yung New Year baby, no? Oo. Pero syempre bukod sa family, no? Pero yun po talaga. Hinahanap namin yung December 25 babies, ayan. Christmas Tapos, Eve babies. correct, naputukan. mga naputukan, di ba, na pupunta sa Hospital, emergency room, putol na yung ganun, tapos tumutuloy yung tubo. I'm sorry po sa yung ganun. So, memorable sa akin yun kasi ilang taon ko rin pong ginawa. I see. Ayan. So, ayun. Nag-celebrate ka Correct. sa family. Naman. Pero very inspiring kasi makikita mo talaga na ang daming mga Pilipino, ang daming mga tao buong mundo na instead of the traditional way of spending Christmas, they spend it in the service of others. Tama. Yeah. O kaya yun, Attorney, in the service of others, yun ang pag-uusapan natin. But I don't wake up or I don't get out of bed for less than joke lang. Hindi ako si Linda Evangelista. Anyway, so thank you very much for sharing that. At least ngayon naman, you are still in the service of other people naman. Oo naman. Grabe. Hindi po yan nawala sa akin. Correct. Tama. So, excited na tayo makausap si Attorney Edu sa topic natin on Law Students in Action. Pero bago yan, mga kauntahan, let's have a short break. Diyan lang po kayo, magbabalik pa ang People's Court.
Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po ulit mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa, hindi kompleto ang People's Court kung wala ang Judge ng Bayan na si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Si Judge Judy ng Pilipinas to. Yes. Okay, thank you, Attorney Al, for that. Iba-iba talaga introduction mo sa akin every time. So thank you, hello ulit sa iyo at hello sa ating mga kahuntahan. And of course, our special guest. Ako po muli si former Judge Jing Oyenko Nolasco, and welcome po to our Amicus Curiae segment, kung saan may special guest po tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise at experience on a particular law or issue. And today, we are truly honored at ako, I'm very happy personally na ang special guest po natin today ay ang director po ng CEU School of Law and Jurisprudence Office of Legal Aid na no other than Attorney Edu Riparit. Yan. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang discussion. And as always, kahit na estudyante ko dati sa Attorney Edu, ikaw na muna magtanong. Para hindi naman niya ma-feel na baka mag-resit ulit. Okay. Brings back the memories. Actually, Actually, para resident ito, essay type question. So, Okay. Attorney Edu, ano nga ba ang mga benefits sa mga law students nito clinical legal education program? Okay. Number one, actually, pinakauna dyan ay maging practice ready yung ating mga law graduates or law students natin na magiging graduates at magte-take ng bar. Kasi usually po, yung mga pagkatapos mong makapasa ng bar, mag-take oath, mag-sign ng roll, ang unang tanong, ano na yung gagawin ko? Tapos pag binigyan ka na ng kaso, nakapag job hunting ka na sa mga law firms, hindi mo alam ang gagawin mo. Kaya yung Supreme Court natin nag-devise ng framework na dapat ang mga ang mga law graduates natin, ang mga bagong abogado ay practice ready sila. Okay. So, pangalawa, syempre, all the legal theories, doctrines, principles that they learned from first year to fourth year are being put into action. Ayan. So na-apply nila ngayon yung mga hindi na sa kanila malabo para sa kanila. Kasi usually minsan ang mga estudyante tayo, 'di ba? Nung naging estudyante tayo ano ba itong rule na to? Hindi natin alam. Hindi natin ma-picture, ma-visualize, di ba? Walang mental picture yung na yun, yung rule na to, yung principle na to. So at least dito sa Clinical Legal Education Program or CLEP natin, nagkakaroon ng pagkakataon yung mga estudyante natin na magkaroon ng training para sa kanila at ma-visualize na nila, ito pala yung tinuro sa akin sa remedial law. Ito pala yung arraignment. Ito pala yung pre-trial. So at least pagdating nila sa pag nakapasa na sila ng bar, ready na sila. Tama. Yun yung nga tawag dyan, yung experiential learning. Learning by doing. So yun. Maganda dun sa At yun po dapat tandaan natin mga law students. At sa mga estudyante ko nga sa CEU, like ko sinasabi, practice ready kayo. Kasi we have a very good OLA, Office of Legal Aid, plus nasusupplement pa nga nung practice court din na So yung kumbaga, case example, you have a practice case and then you have an actual case na handled dun sa OLA. Now, Attorney Edu, ano naman ang mga common challenges na kinakaharap ng mga law student practitioners? Kasi nasabi mo yung benefit sa kanila, advantage sa kanila, pero ano naman ang reality? Ano yung mga kinakaharap naman nila challenges? Maraming common challenges yan, Judge, at Attorney Al, no? Number one, siguro,
yung legal writing skills. Yeah. Kasi I know gumagawa na sila ng mga ng pleadings. Yeah. I know si Attorney Al nag-MCLE ng legal writing to. So, yun po, isa yun sa mga medyo napansin ko na medyo kulang sa mga law student practitioners natin. Ayan. So, dahil siguro sa curriculum natin, 2 units lang kasi yung legal writing. Ayan. So, although may legal forms po tayo, no? Pero yun yung una kong napansin nung nag-take over po ako sa CEU Office of the Legal Aid. So, legal writing skills kasi nagsusulat na sila ng pleadings, mga motions, no, mga affidavits. Actually, pag level 1 certified ka, pwede ka na kasing mag-draft ng compromise agreements, ng contracts, affidavits, no. Pwera lang ng judicial affidavit. Level 2 yun eh. Ayan. So, yun yung medyo napansin ko, legal writing skills. No? Pangalawa, yung confidence. Ayan. Yung confidence kasi, pag mag-appear na sila sa court, sasabihin ng attorney, parang kinakabahan ako. Ano yung sasabihin ko? Syempre, na-practice naman na namin yun. Ito yung mga sasabihin kapag mag-appear sa court. Ayan, ito yung gagawin mo. Ayan. Pag lalabas ka, dapat magpaalam ka. Yung mga ganun, yung mga etiquette pagdating sa pag nasa loob ka ng courtroom. So, yun yung confidence nila. So, kailangan i-build. At naiintindihan natin yun sa mga law students natin. Kasi, syempre, ang kaharap nila, mga abogado, at ang kalaban nila ay prosecutor, public prosecutor. So, siguro medyo kinakabahan sila. At syempre, mga siguro, seasoned practitioners. Correct, seasoned practitioners. And syempre, yung nakikita nila yung judge, kaharap nila, ang common notion natin sa mga judges ay masungit. Di ba sabi nila? Hindi naman kay kaya Judge Jing eh. So, yun po, yung confidence, no? Siguro yung pangatlo po, medyo substantive to, substantive part. Siguro yung pag-analyze dun sa facts, nung kaso. Ayan, at anong mga legal strategies na pwedeng i-apply dito at gagawin natin. Ayan. So, yun yung mga common problems po na na-encounter ko. Pang-apat, sorry pa, ang dami ko pong Pang-apat po, time management. Ayan, kasi sa CEU po kasi, sa CEU's Office of the Legal Aid, marami pong estudyante doon na hindi full-time. So, working students sila. So, medyo struggle yon para sa akin bilang supervising lawyer at director kasi nga, hindi mo hawak yung oras nila. So, sa dami ng cases namin na hinahawakan from administrative to criminal to civil, hinahawakan po namin yun. So, nahihirapan yung mga estudyante sa time management. Ayan. So, yun po yung common na nakikita ko na. Nakakatuwa, ang dami ng kaso ng CEO. From the start na medyo nung umpisa kasi wala halos. Ngayon talagang through the years. Kaya nga nakakatuwa na mismo mga korte nagre-refer ng kaso. Kasi ibig sabihin, nakikita nila yung kalidad ng serbisyo ng ating CEO. Si Barry kasama, nagbar naman na siya. So, dumaan din siya dyan. Dumaan po siya. Ayan, napakagaling ni Barry. Ayan, magaling yan si Barry. Siyempre, na-train mo naman ng mother. Oo naman, takot lang niya. Takot lang niya sa mother niya. Sa mother niya. Ayun. Oh, nice. So, speaking of cases, Attorney Edu, ano ba mga cases ang pwede hawakan ng mga law student practitioners at ano din ang magiging partisipasyon nila doon sa mga kaso ito? Ayun. So, Attorney Al, Judge Jing, so dalawang bagay kasi, there are 2 types of law student practitioners. Number 1, yung certified level 1 na practitioners, law student practitioners, at yung number 2, yung level 2. So, magkaiba yung pwede nilang gawin, yung area of practice dito. Okay. Areas of practice. So, yung sa level 1, ang pwedeng gawin lang ng mga estudyante dito, law student practitioners, after they have taken their oath before the executive judge ng RTC, legal counseling, legal opinion, interviewing prospective clients, mag-draft ng compromise agreements, contracts, demand letters, yun. And yun pa, ang maganda, pwede silang mag-represent sa administrative and quasi-judicial bodies. So yun. And also, tumulong sa pag-formulate ng mga polisiya, mga legal policies, no. So yun yung pwedeng gawin ng level 1. Yung level 2 ay pwedeng gawin nila ay yung mga nabanggit sa level 1 at may dagdag.
pwede na silang mag-represent at mag-appear before first and second level courts. Ayun. And even up to Supreme Court with leave of court dapat. Okay. So pwede yan sa mga appellate courts at saka Supreme Court. Pero may leave of court yan. Magpapaalam Pero pala. pagdating sa first and second level courts, pwedeng-pwede na. Basta may pakita mo lang yung certification mo. Lagi dapat nilang dala yun pag nag-a-appear sila. Yung L2 nila kung tawagin L2, tama. na certification. Sino mag-i-issue ng L2? Ang nag-i-issue po ng L2 po ay yung executive judge ng RTC pero with the recommendation po ng Deputy Court Administrator. Yeah. Kaya big deal yan. Oo, Kaya big deal nag-vote po. ang mga Yes. Correct. taking, di ba? Oo, Senator? parang abogado ka na rin. Yes, tama. Pero yung executive judge na RTC of the place where the school is Yes, located. it's located. So, Okay. in the case of CEU, it's located in Makati. So, therefore, Makati. dito po sa executive judge ng RTC. ng RTC. At meron silang oath talaga. Yes, may oath po LSP. talaga. Oo, O kailangan meron palang ano yan, tarpaulin, no? Congratulations, clap, clap. Opo, meron po, meron po. Sa Facebook yan. And trivia lang po, no, nung na-promulgate yung Rules. revised Rule 138-A, no, ang CEU po ang pinakauna, Tama. CEU Law students ang pinakauna na na-certify Wow. dito sa Metro Manila. Congratulations. Ayan, kami po yung pinakauna. Oo. Kaya nakakatuwa. Oo. Ano yan badge of honor for the CU. Totoo po yun. Nakakatuwa Nice. talaga. Very Okay. proud and happy. Now, Attorney Edu, ano ang role ng mga supervising lawyers? Pag-usapan natin, kasi dito tayo, kuminsan nahihirapan, pero pag-usapan natin kanina, pagka ng isang program, Makikinig nadami ako na. dito. Ito na. Ano nga ba ang role nila doon sa development ng mga law students para mas maging competent and effective lawyers sila? At lalo na nga sa paghawak nitong mga cases na as LSPs or law student practitioners. Gusto ko lang pong banggitin na kapag director ka or supervising lawyer, cargo mo po yung law student practitioners. Kapag tinanggap mo yung pagiging supervising lawyer or director, cargo mo lahat yung gagawin nila. Kasi pwede kang ma-disciplinary action, 'di ba? Sa pag may maling nagawa yung estudyante, hindi mo sila na bigyan ng pansin. So, it's like a full-time job. But thankless job. Okay. So, ang pagtitrain po at pagme-mentor sa kanila, hands-on dapat. No, kailangan talaga na minsan yung mga bata hindi siguro sila nakapag-focus sa legal forms nila. So hindi nila at a loss sila. So hindi nila alam kung paano mag-draft ng pleadings, ng simple simple contract, etc. So I-guide mo talaga. i-guide mo po sila. Ito yung gagawin mo. Dapat in accordance with efficient use of paper rule, yung mga ganong bagay na basic na Correct. minsan there was one time attorney Allen Judge na may nagpasa sa akin ng short bond paper. legal paper. Legal yan, tayo, di ba? Oo, yes. So sabi ko, medyo napagalitan ko ng konti lang na hindi pwedeng ganito. Yes, correct. Hindi tatanggapin ng court yan. Yes. Di ba? It will be a mere scrap of paper. Correct. So, ayun, kailangan mo talaga silang Kasi parang bang nangangapa ganun din naman tayo pag nagsisimula nangangapa tayo. So kailangan ng meaningful mentorship and guidance dito sa mga estudyanteng ito. Kasi Now, na-curious lang ako, yung doon na sa level 2. Opo. Siyempre, pwede silang magsalita doon, di ba? At nasan ka? nandun po ako. Hawak-hawak mo kamay niya? Hindi po. Joke lang. Either nasa tabi ako. Okay. Nasa tabi niya ako, tapos siya yung nagsasalita. Pag may gusto akong sabihin at medyo kailangan ko na siyang i-guide, sinasabihan ko siya. Or ako na mismo yung nagtatas ng kamay, Your Honor, may I speak on behalf of my student. Kasi pinapakilala naman. Correct. So, tas minsan, ako na yung nagtutuloy. Okay. Kasi nga, nararattle yung estudyante kahit na may script siya, meron siyang cross-exam questions na nandyan, or direct exam questions, nararattle yung bata, yung estudyante natin. Kaya, ang nangyayari, ikaw talaga yung medyo sasalo sa kanila. So, kaya kailangan talaga prepared ka rin talaga. Yes, hindi mo pwede iiwan lang sa Hindi kanila. pwede po. Na yung bang, sige, aralin mo na lang yan, magkita na lang tayo sa court. Correct, hindi po. Ay, Dapat hands-on. Inaaral ko po yung kaso. Okay. Kaya nga pag tinanong ako kung ano yung kaso, kapag ano yung kaso, alam ko kung ano yung correct. kaso. Yeah. Oo. Kasi tinututukan ko lahat yun. Kasi Correct.
ano yan di ba? Sabi nga nila, kahit na pro bono yan at walang bayad yan, dapat the same standard of service. Ethical duty yan. That's ethical lawyer. Iyan po yung laging binabanggit sa amin ni Judge Jing ng practice court. Ethical lawyer. Kaya pag supervising lawyer ka sa OLA, gano'n. Oo naman. I am very ethical. Siguro may kwento pa ako. Isa na lang po. Meron akong estudyante rin ni Judge Jing na itatago natin sa pangalan. Si Maria. Ayan, si Maria. Ano siya, nag-appear, level 2. So, ang akala, ang sinabi kasi sa rules. Order, sa order ng court, na ang next na na mag-witness ay ito, si A. Tapos biglang si B. So, ang na-prepare niya si A. So, si B yung sumunod. So, sabi na, anong gagawin ko? Sabi niya, attorney, anong gagawin? Sabi niya, sige, basta makinig ka na lang. Get a pen, get a paper, tapos mag-jot down ka. So, ganun talaga, kailangan mo talagang flexible. Flexible ka dapat. So, hanggang sa ako na yung nagtuloy. Kasi nga, dapat mag-serve ka rin as model sa mga estudyante mo. Napakita mo talaga yung character na isang ready lawyer talaga. Practice ready ka talaga po. Correct. Pero, okay, may ask, ilan ang hawak mo mga LSPs sa ngayon? Sa ngayon po, mga estudyante ko po ay nasa 20. Ang dami din yun. Madami po. Ano pala po yun sa 4th year pa lang po yun. Paano kulimbawa, may mga cases sila hawak na sabay-sabay magbibista o kung may hearing. Paano mo i-distribute sa rin mo doon? Ang ginagawa po namin, hahanap po ako ng SLs. Kunin mo na. Ayan, kukunin kita. Hanap po ako ng SLs kasi hindi ko naman kaya. Yes, correct. Kasi po ang nangyayari po dyan, ako po yung kadalasan na nag-a-attend ng hearings. And then, kapag may nagsabay, dalawang kaso, same day, hindi naman pwedeng kalahati, di ba? So, ang nangyayari ay nag-a-ask po ako ng help from other alumni. At yun na nga, at saka parang concern hindi lang sa kapag walang sa ibang law pag wala supervisor lawyer kasi hindi rin po pwedeng ang LSP lang yung nandoon pag wala physical pag hindi physically present yung minsan sorry po sa mga judges na na-appearan namin na minsan nalilate po ako kasi po galing po ako sa ibang court ganyan, so talagang hinihintay nila ako. Para akong para ako yung VIP doon. Hinihintay po nila kasi hindi pwedeng magtuloy nang wala yung supervisor. Meron akong question kasi before the revised law student practice rule, before we go to the last question, kasi yun nga sabi mo inaantay ka sa SL. Before kasi the revised law student practice rule, nung time ko, pwede na ang SL or ang mag-aakta sa SL sa amin ay either the public prosecutor or the PAO. Like, dun sa case namin na murder, private prosecutors kasi kami dun. So, ang nag-act as SL namin is the public prosecutor. So, mag-manifest siya, Your Honor, I'll be acting as a supervising lawyer for the private practitioners or law students for purposes of today's hearing. And I'm delegating the questioning to them. Parang ganon. Pwede pa ba yun under the revised law student practice rule? Ngayon po pwede po. Okay. Actually, Judge, meron kami isang kaso na kami rin yung private prosecutor. Okay. It's a rape case also. Okay. Ayan, dyan sa RTC Makati. So, dineputize din po kami ng public prosecutor. Pero, nandun pa rin po ako. Yun nga. Ayun. What I mean is, kung wala si SL. Kung wala si SL, pwede bang ang public prosecutor or PAO lawyer ang mag-act as a supervising lawyer for the day? For the day, pwede po. Pwede pa rin. I see. Okay. At least medyo Tsaka para hindi rin ma-delay yung kaso din just because wala yung SL. Tama. Ayan, speaking of delays, overtime na daw. Overtime na tayo. So ito na lang last question. Siyempre, we are preparing them to be practice-ready lawyers. So we are preparing them to be lawyers na rin. So what are the ethical considerations and principles na applicable sa ating mga lawyers na applicable din sa mga law student practitioners? So, meron po tayo yung kaka-issue lang, kaka-promulgate lang ng Supreme Court na CIPRA, ayan, Code of Professional Responsibility and Accountability para sa mga abogado. Pero ang maganda po doon sa bagong rule na yon, or revised, ay meron pong in-insert doon ang ating Supreme Court na
particularly referring to law student practitioners. Tama. Okay. So, ano yan, if I'm not mistaken, ano yan, Canon 3 ata, sa Fidelity. Ayan. Section 39 po ata, if I'm not mistaken. So, yun po nakalagay doon, law student practitioners. At nandoon yung specific provision for them na kailangan dapat kung ano yung rules, no, or rules, no, governing lawyers, ganun din kayo. Kasi kayo ay engaged in limited legal services or limited practice. Kaya the same lang din yung yung ang tawag nito, rules na governing you. Correct. So yung mga do not engage in unlawful, deceitful acts, of course. act with integrity and competence, avoid conflict of interest. Yan, mga kasi po, dun sa revised Rule 138-A, meron po doon na define din nila po yung unauthorized practice of law for law student practitioners. Yes. So talagang rin medyo mahigpit yung natin, mga rules natin patungkol sa limited practice of law para sa mga law student practitioners. Siguro having said that, I think sa mga kauntahan natin na nakikinig ngayon, number one, dapat they should feel confident. Na even if they are represented by law student practitioners, they should be confident na aalagaan yung kaso nila, aalagaan yung kanilang karapatan. And also as far as the preparation, meron naman pong mga supervising lawyers. Huwag kayong magkakabahan. Yes, correct. Kaya you will be in good hands. Tama. Correct. Yan. Naku, thank you very much for the very insightful discussion, Attorney Edu. Ayan, you are a revelation. Actually, no? Very fun. Ang galing-galing. Ayan. So, thank you very much for enlightening us about the law student practice. And as supervising lawyer, clearly, nakakahanga ka because you give twice the public service. Tama. Totoo so, yan. again, thank you very much, Attorney Edu. Ako, I fully agree with what you said, Attorney Al. At nga, habang pinapakinggan ko si Attorney Edu, talagang super proud. Di ba pag yung mga professors at professors, nakaka-proud pagka ganyan. Ang galing-galing. Tapos, kitang-kita talaga yung passion niya dito sa kanyang ginagawa, yung pagtulong sa publiko through this, the Office of Legal Aid. So, I'm very proud of you and I wish you all the best dito. Huwag mong iiwanan ng Ola, please. Kaya nakaka-inspire. Now, before we end, meron ka bang huling bilin para sa ating mga kahuntahan tungkol dito sa ating topic, especially nga about the law student practice, sa ating mga law student practitioners? Siguro, Judge Attorney Al, I'd like to resonate lang yung sinabi rin ni Attorney Al na you have to be confident na mai-represent kayo ng maayos dahil meron pong supervising lawyers at syempre yung mga nag-handle po ng cases ninyo ay they are trained kaya nga po sila tinawag ng law student practitioners because they are trained to become a lawyer. Kaya wag po kayo mag-alala, bukod sa it's free, pro bono siya, wala kayong babayaran ni singkong duling, sabi nga nila, i-entrust nyo lang yung yung kaso ninyo sa amin. Ayan. So, yun lang naman po. Okay. Thank you very much. Thank you very much. That's very reassuring and very inspiring. Kaya sa'yo, Attorney Edu, more power and see you. See you. Yes. See you sa Ola. Siya magre-report. Shout out daw pala sa mga sa mga judges sa RTC Manila na laging nagre-refer ng cases sa amin. Maraming salamat po sa tiwala sa CU Ola. Ayan. So again, thank you very much, Attorney Edu. So that's all for today's episode, mga kauntahan. Kita-kits ulit tayo next week para sa isa na namang episode ng People's Court. Now, on its 4th year, ako po muli si Attorney Al Jumrani. Maraming salamat po. And again, thank you, Attorney Edu. At we will invite you again, definitely. Ibang topic naman tayo. And that's all for now, mga kahuntahan. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Samahan niyo po kami ulit sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.